guys. Nandito na po kami sa Mapandang. Dito yung laban nila na basketball. Lumayo mula Tarlac papunta rin sa Pangasinan. Asanin walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Ako nga pala si Gaid. Tawagin niyo lang KD para di kayo mahirapan. At ito, ang adventure ko. Ayun. Parating na raw sila. Hinihintay na lang namin yung sasakyan. At naglalabas na kami ng gamit. Kami naman. Summer na naman. Sobrang init na naman dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa kung magbumukmuk na lang tayo sa bahay. Kaya nagdesisyon kami mag-outing. Gabi ng Biyernes na tumawag yung kapatid kong si Coco. Sabi niya, magkakaroon daw sila ng outing kasama niya ang team magpapalay. Siyempre, magpapahuli ba kami dyan? Sabit na. Hello guys. Nandito na po kami sa Mapandang. Hello guys. Nandito na po kami sa Mapandan, papuntang Tondaligan. Alas 3 pa lang na madaling araw, bumiyahin na kami mula sa Tarlac papuntang Pangasinan. Umabot din ng mga mahigit 3 oras ang aming biyahe. One eternity later. At sa wakas, nakarating din kami. Kasabay namin ng truck ng aking kapatid. Kasama niya doon yung mga tauhan niya at mga pamilya ng kanyang mga tauhan. Ito na kami ngayon sa Tondaligan. Darating namin. May kasama kami isang truck. Bungad pa lang ng resort. Tila napawi ang mahabang oras na paghintay namin sa biyahe. Sobrang nakaka-refresh lalo na't kasama mo ang pamilya mo. Maaliwalas at napakaganda pala ng Tondaligan. Di ko akalain na napakarami palang magagandang lugar dito sa norte. Sayang nga lang at medyo na-late na kami nang dating dito sa Tondaligan. Di tuloy namin nakita ang napakagandang sunrise. Okay, ngayon nandito tayo sa Tondalingan, Pangasinan. Mag-outing yung team magpapalay na mga kasama namin, yung mga tao at saka yung mga asawa at anak nila. Dito yung laban nila na basketball. Lumayo mula Tarlac papunta rin sa Pangasinan. At ito, ang Mambulgang. Nandito kami sa Tondaligan. Kami ang Team Betlog. Oh, kita nyo na. May naiintindihan ba kayo dun? Wala, di ba?
Habang kumukuha ng litrato, ang iba naming mga kasama, ang iba naman, nagpe-prepare na ng pagkain para sa aming tanghalian. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga bata. Laro ng buhangin dito, laro ng buhangin doon. Tila mahika ang dinulot sa amin na karagatan ng Tondaligan. Bawat hampas ng alon at dampi ng hangin sa aming mga balat ay siya rin pagkawala ng init na dulot ng mahabang biyahe. Siya ang aking bunsong anak na si HD. Ito ang unang beses na makakita siya ng dagat at makakaranas ng tubig ng karagatan. At syempre, papahuli ba yung pinakamamahal kong asawa, si Myra? Yee! Sila muna. Napagod kaming mag-laga ng bata kanina kaya sila muna. At galing barko tapos dagat ulit. Oo. Tama kayo nang narinig. Isa akong marino. 10 taon na akong marino. Tinutog kami. Kain muna kain. Habang kumakain kami, may lumapit na performer sa amin. Habang tinutugtog niya ang isa sa obra ni Frank Sinatra. Yeah, mag-assemble kami ng tent para may tulugan. Habang nagpapahinga kami ng tanghali, tinuyo namin ang dala naming tent para at least pero kami matulugan. Habang kami nagpapahinga, ang iba naman sa amin, sumakay ng bangka para pumunta ng laot.
Di ko na malayan, sobrang sarap ng tulog ko, hapon na pala. Sobrang lakas ng hangin. Hanggang nagising ako sa isang napakagaling kumanta na street performer dito sa Tundaligan. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Nahirapan, uy, wala naman ganyan. Di ko na iwasan, sobrang galing. Kaya napasabay na rin ako kumanta sa kanya bilang backup. Nagsisisi kung bakit ako nag-I love you, kasi di na tayo tulad ng dati. Ngayon sa akin ay hiling-hili, di naman kita, pati ka maniwala. Anong kailangang gawin upang seryosohin mo ang aking sinasabi? Tungkol sa pag-ibig ko sa'yo, maniwala ka sana, minamahal kita. Kung sino pang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Salamat po, boss. Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan mo? Po si Juan, Jojo Riquis po. Ayun, natunghayan niyo si Jojo Riquisi. Isang street performer dito sa Tundaligan. Napakagaling kumanta. Nagre-reklamo na yung anak ko. Sobrang dumi daw ng kamay niya eh. Kumain kasi ng ice cream eh. Hindi ko na malayan, malapit na pala yung oras ng uwian namin. Kaya sinulit na namin yung oras para maligo. At ayun na nga, ang iba sa amin natapos na maligo. Kaya nagsimula na kami magbihis. Maliban sa isang tao na nakatulog sa buhanginan. Nakatulog sa gitna ng tirik na araw. Uwi na tayo! Uwi na! Habang naghihintay kami sa iba naming mga kasama, naglibot muna kami para mag picture taking at bumili ng mga souvenirs. Natatapos lang maligo, tapos konting picture taking. Pwede na para umuwi. Sa buhay, kailangan natin sulitin ang mga pagkakataon na dumadating sa atin. Kaya kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to, maraming salamat. Teka. Kung muna umalis. May challenge muna ako sa'yo. Kapag umabot ng 1,000 likes at 10,000 views itong video na to, Facebook ba o YouTube, hindi tutuloy ko to. Salamat.